Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ka Johnny, ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So, sa mga newbies po, please subscribe. At sa mga legit at loyal subscribers po, muli ako po'y nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel. At pakihit na po yung thumbs up sign, pakishare na po yung videos natin, at pakihit na po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps sa inyo. Ngayon, anong gagawin natin dito sa ganitong klase ng mga sitwasyon, mga kadyani? Hindi tayo magsasagot. Kasi may nagtanong din naman sa akin ito. Pero kung totoo ba ito, kadyani? May nagtanong din sa akin ng ganito, hindi ko na lang po nakita agad. Pero nakita ko sa ibang groups. Ito po yung tanong niya, permission to post admin. Nagtataka lang ako, saan kaya nila nakukuha mga CP number natin? New SIM ako, kasi biktima din ako ng mga OLAs. Hindi ko ginamit itong number ko, pero araw-araw may mga text at tawag ako na natatanggap sa kanila, nag-offer ng loans. Well, possible lamang po itong mga sasabihin ko sa inyo. O, ito yung mga teorya ko na maaaring dahilan kung bakit po nakukuha nila yung mga numbers natin. Kahit bagong bili lang po natin ito, bagong rehistro, ang ating mga nabiling bagong SIM. So, isa-isahin po natin, kasi kahit ako nagtaka rin na po ako, naranasan ko rin po yan, na bago na yung SIM ko, pero may iba't ibang mga number ang tumatawag po, na hindi ko alam. Minsan, kahit nga sa Facebook ko nga, nagugulat din ako at alam din nila yung mga bagong account ko. Yun din ang pinagtataka ko. Ang gagaling nila, no? Pakahusay. Pero ito yung mga isa sa mga dahilan, o ilan sa mga dahilan kung bakit nakukuha nila yung number natin o yung mga social media accounts natin. Okay, isahin natin yung nagpalit ka nga ng number, ano ka nga, pero hindi mo naman in-install yung mga apps. Meron ako napansin na gano'n. Meron ako nakausap, no? Sabi niya, nagpalit siya ng number. Pero yung problema, wait lang. Napakatuloy ako ng video. Naamoy ko na kasi yung iniinit kong ulam. Kumukulo na pala. So, yun, tuloy natin, no? Yung huli, no? Kung bakit nga nila nalalaman yung ating mga numbers o kaya yung mga social media accounts natin ng mga ula na ito kahit bagong palit yung ating mga SIM. So, ito, unang theory ko nga is hindi nga ina-install yung apps, diretso palit lamang po, kagaya ng nasabi ng kausap ko dun sa chat namin na hindi naman daw niya tinanggal at hindi rin siya nag-disallowed at hindi rin siya nag-clear cache or clear data, something like that, na para burahin yung mga information niya dun sa OLA. Kaya anong nangyari, ayun, nagtataka siya bakit daw panay-panay pa rin ang tawag ng mga OLA na yun kahit bago na yung number niya. Una-una nyo gagawin pag i-install nyo, bago nyo i-install, i-clear data po muna ninyo, clear cache po, tapos disallowed nyo. Ganun kasing ginawa ko doon sa iba. Pero nagtaka pa rin ako bakit meron pa rin tumatawag. Pero sa susunod natin na na paliwanag, maaaring posibleng nagdahilan, no? Ayun, kailangan bago po ninyo palitan yung number ninyo, tanggalin nyo muna lahat ng apps. I-disallow nyo muna lahat. Clear data, clear cache po, ha? Ulit ko lang po para maintindihan nyo. And then, meron ba kayong mga online apps na sugal? Maaari rin kasi yan eh. Isa yan sa mga napapansin ko rin na ang daming may mga online apps na sugal. Then, kasama rin kasi sa ano yan, may mga ads din po kasi yung mga yan na kung saan ay pwedeng makuha yung data mo ng mga online apps na sugal. At ayun, pinamimigay rin nila yung mga number natin dyan. Totoo yun, hindi naman ako sana gano'n. Maaring kinukuha nila yan, tapos pinamimigay. Kagaya ng mga all apps, di po ba? Kasi yung mga all apps, isa lang yung hiniraman mo, 2, 3, magugulat ka na lang. Iba't ibang OLA yung nag-o-offer sa'yo na mag-loan ka, mag-apply ka, kasi naranasan ko yun eh. Nagulat ako, yun nga, ilan lang naman yung OLA ko. Sabihin ko ng mga 5. Pero hindi ko naman ina-applyan yung iba, pero iba't ibang OLA yung nagtatry na mag-offer sa akin ng loan, na kung saan may mga link pa nga na ibinibigay sa akin para patusin ko yung loan offer nila. Kaya hindi ako naniniwala sa mga links na yan, dahil maaring magkanda leche-leche yung number ko na yan at pamigay lang din to saan. Tapos pag nag-apply ka doon sa mga loan nila, kukunin lang info mo. Ayun, pamimigay lang din nila. Ayun po yung mga posibilidad o teorya ko na maaaring dahilan
na kung bakit nila nakukuha pa rin yung mga number natin kahit bago na. Ito pa, yung social media account natin. Nagpalit nga tayo number, then pinilitan natin yung number natin sa social media, no? Ang problema, naka-public. Di po ba? Ayun, ang problema, naka-public. Tapos minsan na i-share yung yung tawag doon, yung mga number natin na pagka hindi sinasadya or something na nakatag sa mga friends natin or yung nagme-message or yung maring yung mag-share tayo sa kaibigan sa friends natin na yung friends natin is naka-public naman, tapos tatanungin yung number mo, na-share mo, hindi mo rin sinasadya at naka-public din yung Facebook mo. Maaaring isa yun sa mga dahilan kung bakit nakukuha nila yung number natin, ha? Yun lang po, lalo kung bagong SIM na po tayo. Okay, ha? And then, ito yung aking pinaka-experience na kung saan ako mas probably, talagang possible din ako na mga online shops, mga online shop na apps din po. Like Lazada, Shopee, even TikTok, tingin ko rin, no? Even TikTok kasi nga, nag-order tayo dyan eh. Kung saan tayo makaka-communicate ng ating mga seller at ng ating mga delivery riders na pwedeng indicate kung saan nila maaring makuha dahil nga sa social dahil sa online shopping na ito na binibigyan. Katulad ni Lazada, Shopee, ganyan. Kasi yung mga yan, may mga sister companies yan. Like, di ba, pagka nagugulat ka na lang, meron silang yung si Atome, yan, si Akulako, o something like that. Yan nga yung mga nagkaroon ng yung si Akulako nagkaroon ng issue na pinapaimbestigahan NPC. And then, yung Atome, may mga kasama rin kasi iba yan na sister third party collections. Like, alam ko kasama nila dyan sila AMG, number 1 na third party collector na nabibigyan nila ng mga info natin, at yung ibang mga third party collections na kung saan ibinibigay yung mga datos natin, pwede nilang makuha. Kaya nagulat ako bago na yung SIM card ko, pero nagpalit din ako ng number ko sa mga online shops ko, and then nagulat ako, may nag-offer din ng mga Ola. Wala na akong mga uninstall na lahat, pero naalala ko excuse me naalala ko na yung number na ginagamit ko nga pala doon sa isang online shop na yon, issue na yung bago ko. Kaya doon ko lang na-realize na maaaring yun nga yung dahilan kung bakit natatawagan pa rin ako ng iba't ibang mga number at ng iba't ibang mga Ola. Then sabi ko, ay, yun siguro yung dahilan. Baka mamaya, dahil nakuha na nga yung datos, iba-iba na yung tumatawag sa akin. Kaya tingin ko yun yung mga probable cause, mga possibilities sa dahilan kung bakit nakukuha pa rin nila yung mga bago nating number, mga bago nating social media accounts. Yun yung mga probable cause na nakikita ko, mga ka-Johnny, ha. Sana naintindihan nyo, sana nakapagbigay ako ng kaunting ideya dito sa problema na ganito, yung bakit nakukuha pa rin nila. Pwede nyo mga yan, ha. And then, syempre, hindi naman natin masasabi na ganun kaganda yung sistema ng SIM registration, pinanukala nila. Kala siguro, hindi ko rin sure, kasi nagulat din ako, no, mas lumala. Mas lumala, totoo lang, mas lumala yung SIM registration kasi mas dumami yung mga nabiktima na mga text scam, online scam, di ba? Ilan na ba na rin na mga pogo na gumagamit ng mga peke na mga number, ng mga SIM card na ginagamit na naka-system generated po. So yun, nalangkol po. Maririn yun, yung mga ganun, kung bakit nakukuha yung mga datos natin, yung mga pinagpapasapasahan na tayo na kung saan sa mga online platforms. So yun mga ka-Johnny, ito po ang new lingkod ka-Johnny ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang Ola.